Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong mga pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa habang nasa ICC Netherlands siya. May maganda siyang pahayag. To me, this is good news tungkol kay PRRD. Nagdesisyon ng ating mahal na Tatay Digong, wag muna siyang uwi habang nandyan pa ang presidente na alam nyo na, ngagba, sabi ni... Pakinggan natin. Pero according to him, dali lang sa daw siya mintras ibangag pang presidente. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Oh. Sabay ka na hagbangag ng presidente. Sabi ko nga pag sinabi niyong, may sinabi kayong masama sa presidente at nasakyan niya ni... Sino tong bunganga ng presidente? Huwag niyo nabanggit pangalan. Ayaw ko rin siya makilala. Pag nabanggit at nabanggit ka niyan, tapos darating doon sa tenga ni Remulla, diretso ka ng niyan, inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Huwag na lang, galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. I give it to the Dabawenyos. Kung anong desisyon nila, doon ako. Anong desisyon ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako. Pero ako personally, mas nindot siguro, mamasol na lang tayo sa amal. Fisherman, occupation, fisherman. Nga musokol o bangag. Hapon, Congressman Paulo Duterte. Kumusta? Bisaya man yung pagsalaysay ni Congressman. Ayaw, hindi daw ganahan si Tatay Digong mag-uwi sa Pilipinas habang nandyan pa ang presidente ngagba. So, ayaw niya na sa presidenteng ito. So, ibig sabihin, ang huling halakhak nasa kay Tatay Digong natin dahil parang tinanggap niya na yung kapalaran niya na nandun siya, doon na parang nagpapahinga lang. Nagpapahinga lang. Total, nabibisita man siya palagi ng kanyang pamilya. Di ba? Ituloy natin. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo Wow. yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa pa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo na hinaot na makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dali lang sa daw siya mintras ibangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga militar? Ang message niya, mula pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin niyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. At may iba po tayo kung sa issue ngayon sa Pilipinas, mayroon pong isa sa mga AFP na si Colonel Munggaw, nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief. Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niyan. Pero lahat naman siguro ng tao, gaya nito na. Human rights. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Kinsabay ka na hagbangag ng presidente. About kay General Cocnas, sinasuhan sa niya na. No. Sabi ko nga pag sinabi niyong, may sinabi kayong masama sa presidente at nasakyan niya ni... Sino tong bunganga ng presidente? Huwag niyo nabanggit pang... Okay, so to me, maganda yung balita na tumaba na daw si Tatay Digong. Kasi nung una, di ba, payat. Ngayon, maganda ng kain niya, naka-adjust na eh. Kulang lang siya ng exercise, kaya lumit yung paa.
nanonood na lang daw ng TV. So, yun na, Tumi, palatanda nito na, naka-adjust na si Tatay Digong sa kanyang kalagayan doon. So, mga ilang taon naman lang na maghintay. Ang dasal ko sa Panginoon is makabalik si Tatay Digong, masaksihan niya ang 2028 na pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Yun ang dasal ko. So, all things work together for good, Romans 8:28. Na-deny yung kanyang interim release. Ano pa dyan, anong na-deny. But may pag-asa pang makabalik. Dalawang hinihintay na desisyon. Yung expert opinion, tatlong mga doktor na nagsuri kay Tatay Digong kung fit, kaya pa ba niyang mag-stand ng trial. Pag sinabi ng tatlong expert na he is not fit anymore to stand trial dahil nga sa memory loss or palalabasin niya dahil what's the use na nakakulong dyan na hindi naman niya kayang mag-stand sa trial. So yun ang unang pag-asa natin na makalabas. And then yung jurisdiction issue, hindi pa yun nare-resolve. May jurisdiction pa ba ang ICC kay Tatay Digong? Dahil nag-withdraw naman ang Pilipinas ng ano. So, ituloy lang po natin ang pagdarasal. Wala pong imposible sa pagdarasal at on the right time, sasagutin ng Panginoon yung dasal natin. Basta ako, 2028, yan na yung aking by faith, makakabalik ng buhay ang ating minamahal na Tatay Digong. Meantime, magtiis lang muna tayo. Anong pangyayari dito sa ating kwan? Pahirap na ng pahirap ng buhay. Edi, kasalanan natin dahil ibinoto natin ang presidente na pinaka-the best daw na presidente. Ayaw daw niya ng korupsyon. Ayaw ng korupsyon na 94% sa mga respondents sa Pulse Asia nagsabi, talamak ang korupsyon sa gobyerno karon. Tatak, bagong Pilipinas ng Marcos administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni si ante ang usa ka balo nga natagaan og yero. So atop na ni siya karon. Gitabangan lang ni siya. Ilang kay da kay kusog. Tiyo ay na madagay siya. Og karon numanagyod ang balay ni ante nga usa ka balo so gitabangan lang siya sa asawa sa iyang igsuon tungod kay balo na manggod siya. Salamat sa Ginoo na nagtawag sa sin. Ay nagkasok na gyud ko sa kawalo bangan sa Ginoo sa Oo. Salamat gyud. Nagtawag ko nagkasok na gyud.
Pila ka tuig nanti mong pagkabalo? Tulo na. Tulo na ka tuig. Oo. So salamat ka ante. Oo.